Hello there guys! Welcome po dito sa aking YouTube channel, Royal Garden of Bougainvillea. Ako po ay isang public school teacher na nag-start po ng gardening or nag-start nitong Bougainvillea Garden magmula po noong pandemic. So, eto na po ngayon ang Royal Garden. At ito po ang ating YouTube channel, Royal Garden of Bougainvillea, na gumagawa ng mga video tutorial tungkol sa pag-aalaga ng bougainvillea. Kaya marami pong salamat sa mga nakapanood nitong aking YouTube channel at nag-visit dito sa garden, nagpunta dito sa garden para makabili ng kanilang mga collection. So marami pong salamat sa inyong lahat. For this vlog, pag-uusapan po naman po natin or ipakikita ko naman po sa inyo yung aming mga grafted. Actually, konti na lang to. Yung mga grafted na tinatawag na monograph or single variety po. Isang variety lang po yung nakalagay doon sa puno ng bougainvillea. Or isang variety lang ang ginamit sa pag-graft. Dati po nakakita na ako ng bougainvillea na ganito, na malaking puno. Ayan, malaking puno siya, tapos imported na bougainvillea, yung nakagrap sa kanya sa taas. Yun yung naisip ko, gano'n na kaya katagal alaga itong bougainvillea na to? Kailan lang naman tayo nagkaroon ng ganitong variety ng bougainvillea? Tapos yung puno, ganyan na kalaki. Ayan, ito pang puno pa naman na to ay maraming sanga. Nagsanga-sanga siya. Tapos, malalaki yung sanga niya at mataas na siya. Kung napapansin nyo, mataas pa siya sa akin. Dati, napapaisip ako, ilang taon na kayang alaga ito. Kailan lang naman nagkaroon ng ganyang bougainvillea. Ang ginagawa pala dito ay puno talaga to ng bougainvillea. Sa mga nagtatanong po, hindi po ako gumagamit ng ibang puno at hindi ko po alam kung mabubuhay yung ating mga bougainvillea sa ibang puno. Malamang po ay hindi. Pero ako po ang ginagamit ko ay puno talaga ng bougainvillea. And then, nilalagyan po ng variety, kung anong variety yung gusto nyo sa pamamagitan ng grafting process. Ayan, grafting po ang tawag dyan. Pinapalitan or nilalagyan po ng ibang klase ng variety yung puno ng bougainvillea. At yan nga po, grafted Sakura Belacan. Isang variety lang po yung nakagraft sa kanya. Nakita niyo naman kung gaano kaganda sa malayo at sa malapit po. Tingnan natin. Ayan, lalapitan po natin siya para makita natin mabuti kung gaano kaganda. Ayan po yung puno. Maraming sanga. Siguro to nung nakatanim yung bougainvillea na to sa lupa ay pinutol kaya nagkaroon ng maraming sanga. Or 3 puno sigurong magkakatabi, ganun. Maraming puno. Pero basta nung dumating sa akin, nabili ko to, ay magkakasama na sila. So, ito po yung variety na nagrap sa kanya, Sakura Belacan. Ayan. Ganyan siya kaganda, light pink. Tapos, maliliit yung dahon na variegated. Masipag po siyang mag-flower. Pag lumipas yung flower na to, hindi siya nauubos totally. May natitirang konti. And then, pagkaraan ng ilang panahon, mabilis lang. Hindi katulad ng orchids na matagal mamulaklak. Ito pong bougainvillea, mabilis lang mamulaklak. Hindi ka maiinip. Meron na ulit na kapalit na bulaklak. Ayan. Medyo mahaba yung sanga na to. Pinahaba ko kasi ito pag tinrim ko. Kailangan maipantanim. Ayan. Dahil sobrang ganda po niya, paikot po siya. Marami siyang bulaklak hanggang sa likod. Dahil sobrang ganda niya, ayan, collection ko na lang po siya dito sa garden. Pero kung talagang bibilin po ninyo, ito po yung presyo ko sa kanya. 25,000 po.
Pero sabi ko nga po, kung namamahalan, hindi sa pilitan, dito na lang siya sa akin. Display ko na lang po dito sa garden. Kasi mahal din po kasi ang puhunan ng malalaking puno ng bougainvillea. Kaya medyo mataas din po yung presyo. And then rare po ito, imported, sabi nga, imported yung variety na ito. Mahirap palakihin sa rooted, pero sobrang ganda sa grafted. Ayan. Yan po yung aking grafted na Sakura Belacan na monograft na tinatawag, or isang variety lang ang ginamit sa paggagraft sa isang puno. Ayan. Ayan. Ito pa po yung ibang monograft ko dito sa garden. Ito po. Flame red po ang tawag dyan. Ayan. Flame red. Kamukha ng paso niya ang kulay ng kanyang bulaklak. Ayan, makulay po ang kanyang pagiging red, lalo na pag summer, red na red po yung kanyang mga flower. Ito naman po, hindi po siya grafted. Rooted lang po siya na napalago. Ang tawag po sa variety na yan ay Mr. and Mrs. Ayan, ordinary varieties lang po yan. Siguro marami na rin sa inyo ang meron yan. Pero ito pong flame red ay rare variety po yan, o yung imported na tinatawag natin. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Tara, lapitan natin. Ito po, bago tayo umalis sa pwesto ko na to, ito naman po ay Milo Batik. Ayan, ganyan po kalaki si Milo Batik. Pero dominante lang po yung Milo Batik. Pero may kahalo po yan na pink sayap dito sa part na to. Konting pink sayap. Pero karamihan sa kanya Milo Batik. Hindi ko rin po ito binebenta. Collection ko lang po dito sa garden. Kaya sobrang laki po ng paso para mas mabilis pong humaba yung mga sanga. Dahil dito po ako kumukuha ng pantanim namin na Milo Batik. Ayan, so parang mga collection ko na lang yung malalaki na to kasi ang hirap na po ngayong magpaganda. Ang hirap na po, kumbaga matagal ko na po itong alaga, mahirap nang pagandahin. And then yung mga malalaking paso po na to, malalaking puno ay mahirap na pong hanapin sa ngayon. Mahirap nang bumili kasi ang mahal na po ng bentahan ngayon. Ayan, lapitan po natin itong si Flame Red. Ganyan po siya, medyo exposed po yung pinakaugat niya. Ayan, ito po yung bracts ni Flame Red. Sobrang red niya. Kakulay ng cutex ko. Ayan, ang bracts ni Flame Red. Ang ganda. Talagang parang ayaw mong i-let go. Hindi mo siya basta i-let go. Lalo na kung sa murang halaga lang. Hindi mo siya basta i-let go kasi ang ganda niya. Lalo na po ito, madalas kung makuha na ng sanga, parang natitrim na siya. Kaya marami na yung mga sanga niya. Ayan. And then, ito yung likuran ni Milo Batik. Tingnan nyo, malago pa rin siya. Ayan. Yun naman nakikita nyo sa kabila na yun. Ayan, kabilang puno naman yan. Ng giant din natin dito. Ayan.
So, kahit po monograph sila, ang ganda-ganda nila. Single variety lang po. Kahit single variety lang. Kahit ito, yung Milo Batik na to, kahit wala na yung pink sayap. Sobrang ganda niya. At ang sipag po nilang mag-flower. Yan, mga monograph. Ayan, medyo mahirap ng tapatan kasi masilaw na sa araw. Lalapitan ko po siya para makita nyo kung gaano kataas yung ating monograph na pink patch. Ayan, bale dalawang puno po siya, etong isang mataas na to, and then etong mataas na to. Pareho po siyang pink patch. So ayan, yung mga klase ng grafted na hindi mo basta maile-let go. So hindi na po siya aalis dito, dito na lang po siya sa garden. Part na po ng aming collection. Ayan. Tapos po, yung isang puno, eto. Yan, may banga tayo ng lugar. Parang hindi makitang mabuti. Ito po yung mga sanga niya. Ayan. Sobrang taas. Pero madami siya sanga. Hindi siya basta mataas lang. Masanga. Masanga siya. Ayan. Parang sabi po ng mga nagbibisit dito sa garden, parang cherry blossom. Ayan, parang cherry blossom. So, dito na lang po sila. Kasi lahat po nung makakita dito ay mga nagbibisit dito sa garden ay naa-amaze sa kanila. So, solo graph sila, monograph, pero maganda. So, ito pa pala isa nating monograph. Ito naman po, Guamvilla Violet. Rooted lang po siya, hindi kasama sa ating monograph, hindi siya grafted. Rooted lang po siya pero maganda rin. So ito pa isa nating monograph. Pink Panther Taiwan or yung tinatawag na Taiwan breeder. Ayan, sobrang laki. Maganda po sana yung variety na to na Taiwan breeder dahil small box siya. Mas maganda siya sa mababa lang yung yung RS. Para kitang-kita nyo po yung mga flower niya sa ibaba. Pero kahit naman dito, okay lang din siya. Okay lang din kasi sa dami ng bulaklak niya, nakikita nyo rin. Layo tayo para makita ng, ayan, isang forma lang. Mapormahan, ayan. So marami pa tayong hollow blocks dito kasi gumagawa po kami ng CR. Hindi pa natatapos. Ayan, Pink Panther Taiwan. Monograph siya, tapos giant pa. Ang ganda niya. So, part lang din po ito ng aming collection, ha. Ayan. Ang tagal na po dito sa garden nito. Wala pong nag-attempt na bumili kasi nga po, super bigat. Hindi po yan mabubuhat ng tao. Kasi, pure river sand po ang media namin. So, mabigat siya. Pero sabi nila kung mayroon talagang may gusto gagawa ng paraan para makuha, madala sa kanila. Medyo na po yun. Pricey na. Pero sa ngayon po, hindi na sila aalis dito. Dito na lang sila. Kasi ang ganda na nila. Ayan. So nakahilera po dito yan. Papasok. Ito po, bagong graph pa lang. Actually, may nakagraph na talaga dito. Pinapalitan ko lang kasi gusto ko yung mga chili varieties. Kaya ayan, nagsisimula pa lang siya. Naging chili siya. Ayan, ang ating mga monografted bougainvillea. So, dumako pa po tayo
dito, sa maliliit natin, humanap pa tayo ng, ay, teka, meron pa ako isang monograph ditong maganda. Eto, malaki rin po ito. Ayan, variegated chili yellow. Ayan. Dati ba naman kala ko ano siya, fire, ano ba 'yon? Dragon flame. Kala ko naman dragon flame siya. Kasi sa binilang ko talaga dragon flame siya, yung binili ko dragon flame. De pinanggraph ko nung lumaki, hindi pa kasi namumulaklak noon. Pinanggraph ko. Aba, nang lumabas ay yellow. So, chili yellow pala na variegated. Dragon flame yung binili ko. Pero okay lang, maganda rin naman. Ayan. Maganda rin siya. Sobrang liliit po ng kanyang mga sanga. Nagtry na kami magtanim. Wala kaming nabuhay. Mahirap buhayin to. Sobrang liliit eh. Ayan siya. So, okay lang. Maganda rin. So, yan, part din ng collection namin yan dahil, ano, yung maganda rin siya. Kahit siya ay variegated chili yellow, maganda siya. Ayan. So, yung mga giant na to ay mga dito na lang siya sa garden. Naglalakihan. Mahirap na po kasi magpundar na ganito. Mahal na ng RS. Mga dati ko pa po ito, mga nauna ko pang nabili. Ngayon baka hindi ko na mabili yung ganyang kalalaking RS. Unang-una madalang na po yung nag-aalok ng malaking ganyan. Tapos mahal, sobra. Ayan, dito meron pa akong mono. Ayan, may mono ako ditong king opal. Lang hirap tingnan, maaraw na eh. Ayan po, monograph na king opal. Malaki rin po yan, oh. Pang ano 15,000 ang price. Pang 15. Pero 12,000 lang yung ano ko dito price ko. Wag nang tawaran. 12,000 lang. Maganda po siya. Dami siyang sanga. Ayan, mabulaklak. Tinrim ko tong bandang ibaba niya kaya walang masyadong bulaklak ngayon. Ito, hindi ko naabot. Mataas. Pero titrim ko rin yan. Ito, meron pa akong monograph dito na gustong ipakita sa inyo. Ang ganda ng RS niya, di ba? Ayan. Ganda ng pot. Ang ganda ng RS. Tapos, ayan. Oh, moonlight jewel. At ayan, oh, may mga buds na, oh. Oh. Grabe. Ganda, oh. So, ititrim ko pa to. Pag lumabas yung bulaklak. Oh, mayroon pa yung dalawang sanga na ni-repair. Inulit. Hindi nabuhay yung dalawang sanga. So, basta ano, kahit na, maganda pa rin siya, oh. Kahit di sila mabuhay. Kahit na wala na isang na yun, okay lang. Ang ganda niya, oh. Ayan, wala pa tayong presyo dito dahil hindi pa siya kompleto. Pero ang ganda. Ayan, ganda-ganda ako dito. Lagi ko itong tinatanaw, eh. Kasi bakit po ako napunta sa ganitong klaseng hanap buhay? Kasi ako rin po, mahilig sa ganito. Ako rin gandang-ganda sa kanila. So as long as nag-e-enjoy ka sa business mo, go lang. Talagang ano, dire-diretso lang kasi nagagandahan ka rin eh. Pag boring na yung business mo, so ayun, doon tayo magkakaproblema. Oh, ang ganda, di ba? Tapos ito pa, meron pa ako isang monograph dito. Actually, ito po Maharani monograph din to eh. Kaya lang po mother plant na namin to. Dito kami kumukuha ng pantanim na Maharani. Yan, dami. So, ikot pa tayo. Ang susunod naman nating itapik ay yung ano tawag doon? Yung multi-graft, ayun. Yung maraming variety sa isang puno. So, ito pa yung solo graft natin, monograph natin, SSB Purple. Yan, monograph din yan. Ganda ng variegation niya, yung pattern ng variegation niya, ang ganda, diba? Tapos, yung bracts niya ay maganda yung pagka-violet niya.
So, iyan. Kaya ginawa kong solo. Dapat kukuhanan ko to ng sanga. So, pag di pa nabili to, kukuhanan ko na ng sanga. Para magkaroon kami ng rooted na SSB purple. Ayan. Ganda. Monograph na SSB purple. Iwa-iwalay lang sa kanya. Pero kung magkakadikit pala yung sa kanya, mas maganda. Ayan. Meron pa akong monograph dito Brisa Red. Ang ganda ng kulay niya. Brisa Red. Eto. Ayan. Sobrang pagka-red. Tapos yung paso niya red din. Mag-iba na ako ng kulay ng paso. Huwag kayong mag-alala. Kasi sabi nila, yung kulay daw ng paso ko kakulay na ng bulaklak. So, hindi ma-highlight yung kulay ng flower dahil sa paso. So, mag-iba na po ako ng kulay ng paso. Gagawin ko ng gray. Ayan. Sa mga susunod na pagpipintura namin. Gray na. Ayan. Ayan. Presyo ko po dito 5,000. Medyo mahal kasi ganda-ganda ko Dito muna siya sa garden. And then ito pa po ang isang monograph. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyong Pink Panther Taiwan na sana mababa lang yung RS para kitang-kita mo yung flower, mag-enjoy kang mabuti. Ayan po. Pink Panther Taiwan din to o Taiwan breeder. Pero mababa lang, kitang-kita mo yung mga bulaklak niya. Ayan, ang ganda 'di ba? Yan, mga monograph. Ito naman po, Brisa, peach. Yan, monograph din. Ganyan naman ang itsura ng RS niya. Oh, ang dami ring bulaklak. Ang sipag di mamulaklak nito So, hindi lang tayo malaki sa monograph. Meron din pa tayo maliliit na monograph. Yan, Brisa peach. Ang dami na niyang sanga. And then, dami pa niyang flower. Then, ito pa po isa nating maliit na monograph, salsa. Ayan. Ganyan pala yung si salsa, Parang hindi ako masyadong familiar sa kanya kasi nainip akong mag-flower siya. Kaya hindi ko siya ginagamit na pang-graph. Pag nag-flower naman pala siya, napakarami. Mag-enjoy ka naman pala sa flower niya. Ayan. Ganda, Maliliit na marami. Salsa. Yan po yung RS niya, solid. Tapos naka-cone pot. Yan. Then, hello! Hello! Hello, Lubal! Ang bebe. Tapos dito pa may mono rin dito. Ano nga ito? White flame. Tama? White flame. Tapos pag na siya, papalipas na siya, ganito na itsura niya. White flame. Yan. White flame. Ang haba na naman ng vlog natin. Napahaba na naman dahil sa dami ba naman ng magagandang bulaklak dito. White flame. Monograph din po siya. Naka-cone pot din. Ang daming bulaklak ng lago. Yan. So that's all for today's vlog about mga monograph natin na bougainvillea. Ayan. Thank you po for watching. At magbablog tayo kapag tayo ay hindi busy po sa school. Para makita nyo rin po yung mga nakikita ko dito everyday sa ating mga bougainvillea. Ayan. Ito pa isang monograph pala. Milo Batik. Ito pa isang sanga niya. So parang naka letter V siya. Ayan. Lagi na lang akong ganun. Lagi na lang. That's all for today's vlog. Thanks for watching. Tapos meron pang nakita. Nasundan pa. Thanks for watching daw. Di pa pala tapos. Ayan. Crafted Milo Batik. Ganda po ng dahon niya. Masipag din niyang mag-flower. Lagi mong makikita may bulaklak. So gusto ko lang po i-share sa inyo yung gaganda ng mga nakikita ko dito sa ating mga bougainvillea.
So, thank you! Thanks for watching and see you next vlog!